Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Samsung A03s. Yan. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay no display siya guys, no. At hindi siya nag-charge guys. So try natin guys i-charge. Yan. So ayan siya guys, no. So wala siyang response guys, wala siyang vibrate or light indicator guys, no. Yan. So pakita natin guys yung charger natin. So ayan siya guys, no. So wala siyang response guys, no. So charging yan siya guys. Ang problema lang dito guys ay hindi siya nag-charge at wala siyang display guys, no. Yan. So charging yan siya. So wala siyang display guys, no. Wala siyang response. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin dito ay bubuksan natin guys, no, para malaman natin guys. Yan. So wala siyang response or ano lang, signs lang guys, no, or light indicator, wala. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, yung unit nito guys, no, para malaman natin guys kapag may tama guys yung motherboard nito guys. Yan. So tanggalin natin guys sa charger niya. Yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys ay kailangan natin guys tanggalin una dito guys yung SIM tray nito guys, no. So tanggalin natin unang SIM tray nito. Yan. So tabi lang natin ito guys, no. So dito guys ay bubuksan natin. So para mabuksan natin ito guys yung unit nito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo or pwede kayong gumamit guys ng kukunin guys, no. So sa akin guys, kuko guys yung gagamitin ko. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan ito guys yung unit nito. Yan. So simulan natin. Yan. So nabuksan na natin guys yung unit na ito guys, no. Yan. So dandan tayo dito guys. Meron kasi siya dito ano guys, no, fingerprint sensor guys. Baka maputol guys yung FPC connector niya guys, no. So kapag naputol din siya guys ay mawala nito guys ng fingerprint sensor guys, no, ma-disable ito guys. Or hindi na magamit guys yung fingerprint sensor niya guys kapag naputol guys yung flexible printed circuit nito guys, yung FPC connector nito guys. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na FPC connector nito guys, no. Kapag ito guys ay naputol ay possible guys na hindi ma-read guys yung fingerprint sensor nito guys, no, kapag gagamitin guys yung fingerprint sensor niya. So dito guys ay bubuksan natin ito. So para mabuksan natin, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts ha. So ngayon guys ay angatin natin guys, no. So tanggalin natin ito guys. Meron pang natira isa. Yan. So angatin natin guys yung cover nito. Yan. So ito guys yung loob guys ng Samsung A03s guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin guys. So una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng phone device nito guys, no. Yan. So natanggal natin. So tanggalin na rin natin guys yung fingerprint sensor nito guys. So parang maluwang guys yung main flex nito guys, no. So natanggal agad. Yan, so kung makita nyo guys, natanggal siya agad guys, no. Yan. So dito guys ay titest natin dito guys sa motherboard niya. Yung positive negative dito guys, no. So dito na natin malaman kung meron siyang leak guys, no, or meron siyang shorted or meron siyang tama guys sa motherboard nito guys. So dito guys sa analog tester natin guys, gagamit tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity. Yan. So makita nyo guys na pumapalo guys yung analog tester natin. So dito guys ay hanapin natin dito guys yung positive at yung negative guys, no. Yan. So possible guys na nasa kaliwa guys yung positive nito guys, no. Kung sino yung malakas yung palo guys, ibig sabihin guys ito guys yung positive guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, malakas guys yung palo guys, yan. So ito guys yung positive guys, no. Dito guys sa kaliwa guys. At yung ano niya, yung negative ay nasa kanan guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo, positive sa positive, dapat papalo siya. Yan. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no. Yan. So hindi siya pumalo. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device ng guys, no. So wala siyang leak or shorted guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan.
So, sunod natin dito guys ay check natin ito. Buksan natin guys yung sa board niya o yung charging port nito. Yung charging board niya guys, bubuksan natin ito. I-check natin yung voltahe dito guys, no. So, magsuka tayo dito guys ng 5 volts. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin guys, buksan natin. So, ayan siya guys, no. So, nabuksan natin. Sunod natin dito guys ay titest natin dito guys yung 5 volts guys, no. Dito guys sa board niya or dito guys sa charging board niya guys, no. So, tanggalin natin guys yung FBC connector nito or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. So, ito guys, konektado ito guys sa charging niya guys, no. Yan. So, dito, para makasukat tayo, i-charge natin guys yung unit natin. So, saksakan natin guys ng charger ito. So, magsukat tayo dito guys ng 5 volts. Yan. So, check natin guys kung merong voltahe guys, no, na pumapasok guys. So, dito guys sa analog tester natin guys, gagamit tayo dito guys ng DCV, direct current voltage. So, siset tayo dito guys ng 10 guys, no. Kasi yung kukunin natin guys ay 5 volts. Yan. So, kung makita nyo guys, no, may nasusukat tayo dito guys na 4.1 guys. Ibig sabihin guys ay goods guys yung charging board dito guys, no. Yan. So, may nasusukat tayo dito guys na 4.2. Yan, 4.1. Yan. So, kung makita nyo guys, no. So, good board siya guys, no. Yung charging board dito guys. So, ngayon guys, try natin guys. Tanggalin natin guys yung charger nito. So, balik natin ito. Yan. Tapos balik natin guys yung main flex nito. So ito naman guys yung main flex na ito guys ay konektado ito guys sa display guys, no. At sa ibang component pa nito guys. Tapos balik natin guys yung FPC connector guys ng battery nito guys, no. Yan. So dito natin malaman guys, no. So pang suporta lang, balik natin ito. Yan. So dito guys, gagamit tayo dito guys ng ito guys, yung pang reading natin guys sa voltahe. Tignan natin guys kung meron siyang pumapasok guys na amperahe guys, no. So dahil ito guys ay type C, so gagamit tayo dito guys ng type C. So dito natin malaman guys kung merong amperahe na pumapasok guys, no, sa phone device nito guys. Yan. So ito guys yung pang reading natin guys na meron siyang nasa 4.9, nasa 5 volts ito guys. Tapos yung amperahe niya dapat meron siyang mare-reading dito guys na red. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin, sasaksak natin. So dapat meron siyang ma-reading guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, meron siyang na-reading na amperahe. Yan, 0.8 yan, 1.4. Yan, good board siya guys, no, kapag ganun guys. Yan. So wala lang siyang display guys, no. Pero meron siyang reading guys na 1.4 guys, no. So possible guys na LCD guys yung tama nito guys, no. So napiktuan guys yung ito guys. So check natin. Ayan, so meron pala siyang display guys, no. So may tama nga lang yung LCD niya guys. So kanina talaga guys ay wala siyang hindi talaga siya nag-ano guys, no. Hindi talaga siya nag-display guys. Yan. So kung makita nyo guys ay nasalpak na rin natin guys yung main flex nito. So ibig sabihin guys ay yung issue lang nito guys ay LCD guys, no. Yan. Tapos parang ito kasi guys ay maluwang guys, no. So pwedeng natanggal lang guys, no. Yan. Pero kanina guys ay hindi siya nagdi-display guys, no. So ngayon guys meron na siyang 1.4. So kapag stable guys yung reading nito 1.4, 1.3, 1.1. So may possibility guys na good board guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So kapag ito yung amperahe niya nagre-reading 0.3 tapos babalik naman sa 0. So possible guys na merong leak guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So na-check na rin natin guys sa analog tester natin guys ay good board naman guys, no. Wala siyang shorted or wala lang siyang leak sa motherboard guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys malaman guys kung
buhay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.